Hi po! Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Ito na naman po ang iyong Shy na Siya vlog na mag-share po sa inyo ng mga experience about sa pagbablog or lalo na dun sa mga gustong mag-vlog at nagbabalak na gumawa ng YouTube channel. Naisip ko po itong content na ito para kahit papaano magkaroon kayo ng idea about sa pagbablog. Kung kayo ay nagbabalak na gumawa ng YouTube channel, hindi na kayo mahihirapan at panoorin nyo lang po yung aking mga videos para kayo ay magkaroon ng ideas. Kaya ko po naisipan ang content na to para naman kahit paano ayaw ko rin lanasin ng mga gustong mag-vlog at gumawa ng YouTube channel. Yung mga na-experience ko as a small vlogger before, as a small content creator. Ang topic na itatakil natin ngayon guys is that kung paano natin malaman kung meron tayong nalabag na restriction sa YouTube. So ito po talaga ay pinakamahalaga. Lalo-lalo na doon sa mga nagbablog at gusto gumawa ng YouTube channel na wag lang po tayo basta-basta mag-upload ng mga video sa ating YouTube channel. Kasi meron po tayo tinatawag na YouTube restrictions. So, YouTube restrictions, nakapapaloob po dito yung mga policies sa YouTube na dapat nating sundin at hindi natin dapat pwedeng labagin. Ang content natin ngayon guys is that related kung paano natin malalaman kung meron tayong nalabag na restrictions or policy ni YouTube. Ayan, so yung number one talaga guys, ito po yung pinakamahalaga as a content creator na dapat nyong malaman. And i-review nyo rin po yung mga policies ni YouTube. Kasi nandun po lahat nakapaloob sa terms nila kung ano yung mga dapat nyong gawin or mga do's and don'ts sa paggawa ng YouTube channel at sa pag-upload ng mga videos at content sa inyong YouTube channel. So, paano ba natin malalaman kung meron tayong nalabag na restriction sa YouTube or tinatawag nilang violence? So, unang-una guys is that pwede nyo pong i-check ang inyong YouTube Studio. So, sa mga hindi nakakaalam, meron pong YouTube Studio na application na pwede nyo pong i-upload sa inyong mga YouTube channel para doon po makikita lahat ang mga activity sa inyong mga YouTube channel. So, doon sa YouTube Studio, makikita nyo po yun or doon sa inyong mga YouTube settings. Punta lang kayo sa dashboard, makikita nyo po doon kung ano yung mga nalalabag na policies sa YouTube or kung meron kayong mga nalalabag na restriction sa YouTube. So, yun po yung dapat nyo yung gagawin guys, ha. And then, pangalawa, malalaman nyo po na kayo ay may nalabag na restriction sa YouTube is that automatic po na mag-email si YouTube sa ating mga email address. Ayan, so yun po yung kung bakit mahalaga na ililink po talaga ang mga emails natin sa ating YouTube channels. Yun po yung reason guys kung bakit dapat ilink natin ang ating email sa ating mga YouTube. Dahil doon po mag-update si YouTube ng ating mga activities sa ating YouTube channel. Hindi lang po sa pag-apply ng monetization, sa pag-Google Ads, sa pagkakaroon ng Google Ads, lahat po ng mga activity or policy ni YouTube at mga terms and conditions doon po natin malalaman sa ating email address. So, time to time po talaga, I suggest doon sa mga baguhang YouTubers at baguhang gustong gumawa ng YouTube channel at lalo na doon sa bagong namamonetize na channel, mahalaga po time to time na i-check niyo po ang iyong YouTube settings at inyong mga dashboard at ang inyong mga emails. Kasi doon niyo po malalaman kung meron kayong nalabag na policy sa YouTube. Mostly lang naman guys, ang inalabag natin sa YouTube is that yung mga copyright claim. So, copyright claim sa paggamit ng mga songs or mga videos na unauthorized. So, kailangan guys, yun po yung tatandaan nyo na dapat i-monitor nyo or i-update nyo ang iyong mga YouTube Studio or ang iyong YouTube settings, lalo-lalo ang mga emails para maiwasan nyo ang mga YouTube restrictions. Madali lang naman guys, pwede kayo manood ng YouTube tutorial kung paano mo gagawin or paano mo i-check ang iyong YouTube channel or YouTube settings and YouTube dashboard, paano mo i-correct yung mga copyright claims sa iyong YouTube content. Lahat naman po talaga dito sa YouTube is that kailangan nating malaman and kailangan nating papag-aralan. So, ako din naman nag-start dun sa walang alam sa pag-YouTube and then research lang, yun ang ginagawa ko para magkaroon ako ng ideas. And if nagkaroon po ka ng ideas, ina-apply ko po personally. So, ito po yung mga experience ko
So, sinishare ko lang po lang na dun sa mga nagbabalak or meron ng YouTube channel at mga baguhan dito sa mundo ng YouTube. So, agapan nyo po guys lang dun sa may mga copyright claim kasi hindi po kayo mamomonetize kung kayo ay merong copyright claim sa iyong mga YouTube videos or sa iyong mga content. Kasi sayang po yung kita. Instead, na nasa inyo napupunta yung kita nyo sa YouTube, napupunta po siya doon sa creator ng kanta or doon sa creator ng videos na inyong ni-reuse content. Yun po yung magiging problema natin kapag kayo ay gumamit ng mga reuse content and kanta na without copyright claim. I suggest na kapag gumamit kayo ng mga background music doon sa iyong mga videos, kailangan always i-type nyo po doon na background music without copyright claim. Para naman po kahit papano, hindi kayo magkaroon ng copyright claim sa iyong mga YouTube videos. Ito naman po yung share na siya once again. Naniniwala sa kasabihan na kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. Don't forget to subscribe and pakihit na rin po yung notification bells guys para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much sa pagpunta sa aking YouTube channel. Sana meron na naman po kayong natututunan sa aking content for today. Thank you! Thank you all for watching.